malawakang sabuatan, hindi lamang ng mga politiko mula sa Malacanang, kundi maging sa mayorya ng ating Kamara de Buaya at yung grupo ng 11 Indians, kung tawagin ay Senate Maleta Gang. Mga tao, mga senador, na inaasahan sana natin na maglilingkod sa sambayan ng Pilipino, bagkus, 11 po dyan ang nagsasabuatan, nagpapanggap na sila ay para sa taong bayan, ngunit pinagtatakpan ang libu-libong bilyon, umabot na po ng trilyon, na nilimas, dinambong, nilapang, ninakaw sa pondo ng taong bayan. Magkakasabuat po yan, pati yung mga taga-Kamara de Buaya at ang taga-Malacanang. Diretsuhin na natin ito, wala nang paligoy-ligoy. Ha? Tamaan ang gustong tamaan, sagasaan ang gustong masagasaan. Ang ayaw tamaan at ayaw masagasaan, tumabi kayo. Ha? Pero nakikita natin dito ang malawakang sabuatan at ang sama-sama nilang pag-atake sa Senado bilang institusyon upang ang 13 independyente na mayorya ngayon ay lagasin nila, takutin nila, nagpo-post tayo sa FB page para hindi matuloy ang investigasyon. Sapagkat huwag ninyong kalilimutan ng pagtindig ni Senador Rodante Marcoleta, sinabi niya ang lahat ng kaguluhan na nangyayari sa Senado ay sinasadya sa pakikipagsabuatan sa ibang grupo ng 11 Indians o mga mang-11 na senador para hindi makapagtrabaho ng maayos ang Senado at ang mayorya at puro kadrabahan itong 11 Indians na ito na pawang mga nakinabang po sa maleta na ninakaw at nilimas sa pera ng mga OFWs na sumusubaybay sa akin, sa kanilang mapapait na karanasan, dugo, pawis, hirap, sama ng loob sa ibang bayan, ninanakaw po ang kanilang mga buwis na pinaghirapan pag sila ay nagpapadala rito ng remittance at ang mga mahihirap nating kababayan Pilipino na nasa 100 milyon. Para yan ay pansamantalang kanilang mapakalma. Sabi nga ni Congressman Irese ng Liberal Party, isang politikong dilawan, ngunit bukas ang pag-iisip. Ayuda, ayuda, ayuda ang ginagawa ng nasa pamahalaan. Para pansamantagal o panandalian na mapakalma ang naghihirap na taong bayan. Ngayon, ang ginagawa nila dito sa mayorya, ginugulo nila. Kasabuat ang mainstream media o maleta media, mga prostitute, na ang karangalan kung mayroon man ay maihahalin tulad sa isang babaeng patutok na nasa Apokalipsis o Revelation. Basahin po ninyo yan, yung mga nagbabasa ng Biblia. Meron kayong mababasa sa Biblia, sa huling aklat, sa aklat ng Apokalipsis o mga pahayag, Revelation sa Ingles. Meron diyang babaeng patutok, harlot woman, H-A-R-L-O-T, babaeng mapakiapid, napakasamang babae. Yan po ang karangalan, kung may karangalan man, ang mainstream TV radio dyaryo sa ating bansa. Sa pakikipagsabuatan nila sa mga taga-Malacanang at Kamara de Buaya at 11 Indians na miyembro ng Senate Maleta Gang, binabasag nila at araw-araw 24/7 na sinisiraan ang 13 senador. Sa kauna-unahang pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa at ng Senado, nagkaroon ng liderato tayo o mayorya ng mga senador na hindi po hawak sa liig ng Malacanang. Nang ang nakapwesto dyan ay si Chis Escudero at sunod-sumuran sa Malacanang, hawak nila sa liig. Nung ayaw na magpahawak sa liig ni Chis Escudero, ipinalit nila si Tito Soto. Alam natin kung ano ang sabuatan ni Pisot, Ping Lacson at Tutasen para pagtakpan at hindi matuloy ang investigasyon sa bilyong-bilyong nilimas sa kaban ng bayan. Siyang na buwan, pinatulog ng machong may period, maldita at macharay sa media si Ping Lacson, ang investigasyon. Manapa ang siniraan nila ng siniraan ay si Saldico na itinuturong mastermind. Ngunit may itinuturong mastermind si Saldico. Yung Sergeant Gutesa na isa sa security ni Saldico na tumistigo na para sabihin ang kanyang mga nalalaman sa paghahatid ng mali-maleta. Libo-libong bilyon, daan-daang bilyon na pera at ang 18 na dating sundalo. Yun ang kanilang ginigipit, sinasampahan ng kaso at hindi binigyan ng pagkakataon minsan man ni Ping Lacson. Graduate ng PMA, naging chief ng PNP, magaling daw na investigador at intelligence officer, pero puro kabulukan, puro pagwawalwal ang ginawa sa Senado. Pinagtakpan, hindi nakapagtataka yan ng Ping Lacson. Bakit? Bago magsimula ang investigasyon, ano ang kanyang deklarasyon? At ito hindi niya binabanggit. We have your back, Mr. President. Nang ideklara ni Presidente Bongbong Marcos sa kanyang SONA last year at malapit na naman mag-SONA sa July, hindi natin alam kung anong accomplishment ang nagawa ng administrasyon sa ekonomiya at politika na magandang i-report ng Pangulo sa taong bayan sa kanyang SONA sa July. Ano na ang kanyang nagawa para dito sa matinding nakawan na ito? Manapa ang kanilang mga ginigipit ay ang mga kalaban nilang senador na ayaw maghawak sa kanila. Pero sa kauna-unahang pagkakataon po sa kasaysayan ng Senado, ang liderato at mayorya ay hindi nagpahawak sa Malacanang. Iyan ang mga tunay na lingkod ng bayan. At dahil hindi ito nagpapahawak sa Malacanang, lahat ng paninira ay ginagawa nila. Iniisa-isa nilang sampahan ng kaso. At dito sa sabuatang ito ng Malacanang, ng Kamara de Buaya at ng 11 Indians o Senate Maleta Gang sa Senado, kasabuat nila dyan ang mga obispo at pare. Diretsahan na po tayo. Kasabuat nila ang Maleta Media. Kasabuat nila ang mga komunista at aktivista. Kasabuat nila ang mga kumakain ng suka ng Marcos administration na sinusumpa nila dati, ngayon ay kanilang mga kaalyado na. Yan ang mga dilawan at mga pigs. Kaya makikita nyo sa media, ang lagi nila diyang mga ini-interview, yung di umano'y mga kilalang abogado, mga profesor. Pero alamin mo kung saan nagtuturo at saan galing yan mga yan. Galing yan sa mga eskwelahan ng mga pare at obispo. Galing yan sa mga eskwelahang pugad ng mga komunista. Kaya kisihoda sa kanilang batas, walang batas-batas.
Ang ginagawa nila, ginagamit nila ang ating mga institusyon, NBI, PNP, Ombudsman, Department of Justice, para itong mga independyente na senador, gipitin ang gipitin, kasuhan ang kasuhan. Akala yata nila, hindi yan nahahalata ng mga karaniwang tao o ng taong bayan. At lahat ng panggigipit sa mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte, o kung hindi man kaalyado ay independyente, itong 13 senador, lahat ng pangaharas at panggigipit ay ginagawa nila. Bukod sa dinudurog nila ang mag-ama o ang pamilyang Duterte. Ipinatapon ng matanda sa labas ng bansa, pinahahatulan sa dayuhang hukuman, at dinuduraan sa mukha ang lahat ng abogado sa Pilipinas. Dinuduraan nila sa mukha ang Korte Suprema at sinisipa sa pagmumukha ang kataas-taas ang hukuman at sinasabi, kayo ay inutil. Hindi nyo kayang usigin si Digong, hindi nyo kayang bistahan, hindi nyo kayang litisin, itatapon namin sa dayuhang hukuman. Doon siya